radyo ng masa ng bayan. Hatid ay mga balita at serbisyo para sa pagbabago at pag-unlad. 17.8 sa inyong mga radyo. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, lungsod ng SJDM. Ito ang inyong tagapagbantay, Renz Ginto. At inyong kaagapay, Vanessa Tagala. At ito ang Radyo Uno. Para sa ulo ng mga nagbabagong balita. Presyo ng itlog sa ilang pamilihan tumaas kahit mababa daw ang farm gate price. Taas singil sa LRT 1 at 2, inaprubahan na ng LTFRB. Department of Agriculture, pinaimbestigahan ng Ombudsman. Taas singil sa kuryente ng Meralco ngayong unang buwan ng taon, abangan. Una sa balita, presyo ng itlog sa ilang pamilihan tumaas, gayunman ang presyo ng farm gate price ay mababa. Para sa mga detalye, narito si Mark Mangune. Ang itlog ay mura sanang mapagkukunan ng protina bukod sa baboy at manok. Ngunit ito ay tumaas. Ipinagtataka ito ng samahan ng mga nag-aalaga ng paitlugang manok dahil mababa naman raw ang farm gate price. Nasa 9 pesos and 60 centavos ang itlog nitong nakaraang Biyernes, bagamat naglalaro na lang ito sa 7 piso hanggang 9 na piso kada medium size ng itlog. Base sa monitoring ng agriculture nitong nakaraang Huwebes, ikinagulat ito ng PHL Egg Board, ang samahan ng mga nag-aalaga ng paitlugang manok. Lalo't raw nasa hanggang higit 7 piso lang ang farm gate price ngayon. Ang paliwanag naman ng Department of Agriculture, tumaas rin daw ang demand at nagkaroon din daw ng problema sa produksyon, pero makikipag-unayan daw sila sa Egg Board kung ano daw ang nararapat para ma-address daw ito. Mark Gerald Mangune, nagbabalita. Sa ibang balita, para sa mga pasahero ng LRT 1 at 2, maganda na raw maghigpit ng sinturon dahil sa nag-aabang na higit 2 pisong dagdag pasahe sa LRT. Ito ay matutupad sa oras na pinal na inaprubahan ng Land Transportation, pero sumang-ayon na ang LTFRB dito na isa sa mga kailangan para maipatupad ang taas singil. Para sa mga detalye, narito si Micaela Asia. Ang LTFRB ay naprubahan na ang resolusyon na higit na 2 pesos sa taas pasahe sa LRT. Pero hindi ito nangangahulugan na ipatutupad na agad ito. Ayon sa paliwanag ni LRTA Administrator Hernando Cabrera, wala pang mangyayaring dagdag singil sa pasahe kahit inaprubahan na ito sa LTFRB. Ang resolusyong taasan ng higit 2 pesos at 21 centavo sa kada susunod na kilometro. Ani niya pa, siyam daw ang miyembro ng board na dapat mag-aproba nito at ang LTFRB ay isa lamang dito. Sabi pa niya, wala pang pinal na desisyon at maging si DOTR Secretary Jem Bautista ukol sa taas pasahe sa LRT. Iginiit muli ni Cabrera na patuloy pa rin nilang susubukan at gagawa ng paraan upang mapigilan ang taas pasahe sa LRT dahil alam nila na marami pa rin pinagdaraan ng hirap ang mga commuter dulot ng pandemya. Micaela Asia, nagbabalita. Salamat, Micaela Asia. Magbabalik ang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng Radyo Uno. Paano na to? Inaantok na ako. Kailangan ko patapusin ang mga assignments ko. Don't worry, I got you. Kailangan ba ng panlaban at pampagising? Try John Coffee. As a roasted and ground coffee beans na siguradong ipaglalaban ka at kigising sa'yo sa katotohanan. Try John Coffee. You can find anywhere, drink anywhere. At nagbabalik ang Radyo Uno. Mariing itinanggi ng Department of Agriculture na nagkaroon sila ng sabatan sa pagbili nila ng mahal umanong sibuyas sa isang kooperatiba. Para sa mga detalye, narito si Latrell Dizon. Ang sulat na mula sa The Office of the Ombudsman ay natanggap na raw ng Department of Agriculture na nag-aata sa kanila na magpaliwanag ukol sa pagbili ng Food Terminal Incorporated ng sibuyas
na umabot sa 500 kada kilo sa Bonena Multipurpose Corporation. Ayon kay Ombudsman Samuel Martinez, titignan daw ngayon kung merong sabuatan sa pagitan ng mga opisyal ng Department of Agriculture at saka ng pribadong sektor. Kailangan daw muna nilang hintayin ang paliwanag ng FDI kung bakit daw itong cooperative ang binilhan ng sibuyas at kung sino daw ang mga kooperatiba ang nag-offer ng presyo. Mariing itinanggi ng Department of Agriculture na may sabuatang naganap. Ayon kay Assistant Secretary ng DA na si Christian Evangelista, wala daw sabuatang naganap pero meron daw silang memorandum agreement kasama ang FDI. Para daw ang FTI ang bumili ng sibuyas na ibebenta sa kadiwa. Ngunit wala pang pahayag ang FTI at ang Bonena Multipurpose Corporation. Pero una nang naipaliwanag ng FTI na sinunod lamang nila ang computation ng kooperatiba na nung panahon na yon ay ang may pinakamababang presyo. Ang depensa naman ng Bonena Multipurpose Cooperative ng panahong iyon ay mahal daw talaga ang sibuyas sa kanilang ani. Dahil lumobo daw ang cost of production nila dahil sa maulan na panahon at iba pa. Gayunpaman, ang sabi ng DA kahit sa mga mismong mga farm gate price ay mahal daw talaga ang sibuyas na nasa 460 pesos kada kilo. Nakakapanghina raw na loob ang kinalabasan na nais lang daw nilang tumulong. Dagdag pa ng ASEC ng DA, ito daw ay masakit sa puso nila dahil ginawa naman daw nila ang lahat para hindi baratin ang farmers at bigyan ng murang sibuyas ang mga consumer. Kaya daw bakit ito nangyayari? Nang tanungin kung kasama ang Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapaliwanagin dahil siya ang kalihim ng DA. Ang sagot naman ng Ombudsman, ang sinulatan lamang daw ng mga investigador nila ay si Undersecretary Domingo Panganiban. Hinahanda na raw ng DA ang kanilang sagot. Latrell Dizon, nagbabalita. Sa ibang balita, may taas singil ang naghihintay sa darating na January bill. Para sa mga detalye, narito si Lawrence Serrano. Ayon sa Meralco, 62 centavos ang kanilang idadagdag sa singil sa kada kilowatt hour para sa January billing. Ito ay katumbas umano ng 124 pesos na dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, 186 pesos naman sa kumukonsumo sa 300 kilowatt hour, 248 pesos naman sa konsumong 400 kWh at 310 pesos sa konsumong 500 kWh. Ang dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang pagkalas umano ng kontrata ng plantang San Miguel sa Meralco. Mas mahal daw kasi umano ang presyo ng kuryente sa spot market at emergency agreement. Ang presyo sa original na kontrata ay nasa 4 pesos lang, pero sa spot market ay naglalaro ito sa 10 pesos kada kilowatt hour at habang halos 6 pesos naman sa emergency contract. Kaya iginiit ito ng grupong bayan muna na hindi daw masisisi ang taong bayan. Nag-iisip ng may pinapaborang power play ang emergency regulator commission pero ani nila ay sudulo. Ang consumer pa rin ang sasalo ng dagdag singil. Pinayuhan naman ng Meralco ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente. Ang Meralco ay pinaghahandaan rin ang projection ng gobyerno na 8 buwan ng 2023 ang may yellow alert o ang pagnipis ng reserbang kuryente sa Luzon grid. Sinabi rin ng pamahalaan na kapag may isang malaking plantang bumagsak sa tag-init, maaaring mauwi ito sa red alert na maaaring magdulot ng brownout sa Luzon. At ayan ang mga balitang nakalap ngayong araw na ito. Muli, ito po ang inyong kaagapay, Vanessa Tagala. At inyong tagapagbantay, Renz Ginto. At ito ang Radyo Uno.